Ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nagbigay ng kanyang salubin si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol yan sa mga napansin niyang irregularidad sa pagpapasa ng national budget para sa taong 2025. Ayon sa dating Pangulo, ang pagpasa ng national budget ng halos blanco. Ang ilang bahagi ay invalid at hindi dapat ipinasa simula pa lamang nang ito ay dumating sa Kongreso para sa deliberasyon nito. Nagpaalala din ng dating Pangulo sa mababang kapulungan na ito sana ay pag-aralan at itamang muli dahil ito anya ay hindi naayon sa batas. Marapat lamang anya na humingi ng paliwanag ang mababang kapulungan kung bakit dumating ang budget sa kanilang opisina ng halos blanco. Dahil may kapangyarihan naman anya ang Kongreso na questionin at pagpaliwanagin ang bumuo ng naturang budget. Narito ang bahagi po ng mga batikos ni dating Pangulong Duterte. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not, by all commandments of the law, that cannot be valid. Nauna ho rito ay pinalalahanan ni dating Pangulong Duterte ang publiko na lahat tungkol ho sa budget para sa taong 2025 ay dapat hong naipapaliwanag na maayos sa kanila at malinaw kung ano ang paggagamitan ng mga ito. Samantala, hindi rin anya tama na iniwanan ang ilang bahagi ho ng budget na wala hong laman at saka na lamang lalagyan ng kung kailan po ito kakailanganin. Nakita rin naman ng dating Pangulo na ito ay paglabag sa batas. Narito pa ang bahagi po ng kanyang pahayag. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain yan because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. Bahagi pa rin po yan ng mga pahayag. Batikos itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay po sa ating pambansang pondo ngayong 2025. Sa iba pa, malalaking balita ngayon pong araw na ito naniniwala sa Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang political pressure ang peace rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng tinatayang 1.8 million na katao nitong Enero 13, bagamat magandaan niya ang layunin nito. Sa isang pahayag, sinabi ng dating Senate President na para sa kanya isa itong political pressure upang pigilan ang hiwalay at independent na executive branch na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gampanan ng kanyang constitutional duties. Maliwanag niya ito sa mga talumpating binitawan sa naturang rally. Iginit din nitong si dating Senate President Enrile na ang Pangulo bilang nahalal na Chief Executive ng bansa ay may kapangyarihan at tungkulin na makipag-ugnayan sa dalawa pang sangay ng pamahalaan upang makamit at mapanatili ang pagkakaisa para sa mahusay na operasyon ng pamahalaan. Bagamat nilinaw ng dating Senate President na hindi siya kontra sa Iglesia ni Cristo at nagpaliwanag din sa kanyang naunang post hinggil yan sa peace rally na ikinagalit naman ng marami partikular na yaong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Anya ang sinuman sa bansang ito, religyoso man o hindi, ay may karapatan para mapayapang magtipon at magpetisyon sa gobyerno para sa pagtugon sa mga hinaing. Ito naman na anya ang huling pagkakataon na siya ay magsasalita sa naturang usapin, subalit nakahanda umano siyang harapin ang sinuman sa anumang forum para talakayin at pagdebatehan ito. Nauna na ngang nanindigan ng Iglesia ni Cristo na hindi political rally o political ang kanilang dinaos na peace rally para suportahan ang pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa sinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna kasing sinabi ho ng Pangulong Marcos na hindi ito magbebenepisyo sa mga Pilipino at kamakailan lang ay inihayag din ng Pangulo na hindi napapanahon ang naturang impeachment. Vico Sotto, sinupalpal ang mga buaya sa Congress. At mapatungkol sa impeachment, nagsalita na itong si Mayor Vico Sotto ng Pasig. Grabe ito. Bibi Sara may babala sa lahat ng mga nagbabalita ng fake news. Alam niyo to si Mayor Vico Sotto talaga. Hanggang ngayon, pinapabilib pa rin ako nitong batang to. Hindi, grabe talaga, promise. No? Alam niyo, ito yung bukod kay PRRD ito yung mayor na nakita ko na halos araw-araw iniikot
buong Pasig para hindi naman buo, kada barangay araw-araw siya nag-iikot sa kada barangay para tugunan at tignan yung mga hinanaing at mga dapat niyang gawin sa kanilang lungsod. Promise, ako po ay isang buhay na testigo dyan dahil may mga kaibigan ho ako na tiga Pasig din na talagang nagpatunay sa akin na ganyan talaga yung mayor na yan. Talagang pupuntahan kami dito hanggang sa kasulok-sulukan ng kanto or iskinita dito sa aming lugar para lang i-check kung okay ba kami, kung ano ba yung mga kailangan natin. Kaya ito si Mayor Vico Sotto, talagang talagang bilib ako dito sa taong to. Oo. At malayo mararating nito. Nga, sa totoo nga lang pangarap ko na maging na maging senator balang araw. Siguro hindi pa tapos si Tito Sotto sa pagserbisyo sa pagiging senator niya, kaya hindi pa siguro panahon din para tumakbo itong si Mayor Vico Sotto. Pero grabe, sobrang bilib ako dito sa taong to. So ito, panoorin po natin, pakinggan nyo maigi mga sasabihin niya. Naaayon sa batas, patas at bukas ang proseso ng pagtatayo ng bagong Pasig City Hall Complex sa 2 ektaryang lupa nito. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa ceremonial contract signing ng naturang proyekto kahapon. Anya, nalinis ang bidding process na mahalagang papel sa procurement ng proyekto. Napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Ipapakita natin kung saan napupunta. Yun, basag sila dun. Basag ang mga kurakot. Hindi, kaya nga ito ang laking pera ho nito. 644 billion ang budget dito sa complex project sa Pasig City Hall complex project. No? Alam niyo, ito yung kinaganda sa isang politiko na kayang ipasilip ang kanilang pondo, ang kanilang ginagastos, ang kanilang nagagastos sa isang proyekto. At ganyan talaga ang itong si Mayor Vico Sotto. Talagang transparent kung sa transparent. Kaya tsaka ito yung sinabi dito ni Mayor Vico Sotto na ipasilip ni kahit 1 sentimo sa taong bayan yung mga nagagastos. Alam nyo, sapul na sapul yung Congress dito. Hanggang ngayon kasi never pa nating nasilip yung mga budget ng mga yan. Never pa nating nasilip yung mga confidential budget ng mga yan. Confidential fund ng mga yan, never. At hindi lang sa Congress, pati sa Senate. Ultimo nga Office of President, hindi natin masilip yung pondo. Hindi rin natin masilip yung confidential fund. Kung saan ba napupunta. Dahil yun naman ang gusto nilang gawin. Kaya nga confidential, ibig sabihin confidential. Kaso ginagawa nila kay Bibi Sara, so dapat natin gawin din sa kanila. So ito, alam nyo, sapul na sapul dito yung mga korap, yung mga buaya ng mga kandidato dito sa sinabi ni Mayor Vico Sotto. So ito, pakinggan natin ulit. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa ceremonial contract signing ng naturang proyekto kahapon. Anya, nalinis ang bidding process na mahalagang papel sa procurement ng proyekto. Napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Ipapakita natin kung saan napupunta. Malaking hakbang din anya ang zero kickback sa proyektong ito na naging kalakaran na sa mga nagdaang panahon. So yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito. Ang dami niyong experience sa government contracts. Alam niyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. Ang dati imposibleng magawa ng mga departamento, ngayon anya ay kitang-kita na kaya ng Pasig City na gumawa ng proyekto na walang bahid ng korupsyon at sa huli ay may naisusubi sa kaban ng lungsod at hindi sa bulsa ng sinumang politiko. Kainggit naman ng Pasig. Sana mayroon din ganito na sa Taguig, no? Pero alam naman natin ng Taguig alam naman natin na ang Taguig is Cayetano ang namumuno na isa rin sa mga kakampi ng mga Duterte, so baka gipitin din sila or baka ginigipit din sila sa pondo.
natin, i-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkaano talaga o ano talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niyan 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati, nabubulsa lang, is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Kung susum So ibig sabihin ni Mayor Vico Sotto, kung sa pagtitipid lang, na imbis na binubulsa ng mga politiko, kung inilalaan, katulad nga, natanggal nga nila sa Pasig yun. So noon pa man, sa lahat naman ng proyekto na nagagawa sa isang lungsod, marami naman pala talagang naiipon. Na pwedeng, kapag dumami yung ipon na yun, pwede ring igawa ng isa pang proyekto. Kaso nga, kadalasan ay ibinubulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayun yung ibig sabihin ni Mayor. Mahinaan niya sa loob lang ng 9 na taon, kung nakatitipid ang syudad ng 1 billion pesos kada taon, bawi na ang 9.644 billion pesos na halaga ng ipatatayong City Hall Complex na tatagal ng 100 taon. Ang nasabing proyekto ay itatayo ng Pasig City Hall Construction Consortium na binubuo ng 3 malalaking kumpanya at idinisenyo ng world-class architect na si Royal Pineda. Joanna Nano, UNTV News and... Ang ganda nito. Oo, grabe to, no? Palakpakan natin, Mayor Vico Sotto. Sana maging ano ka. Grabe, no? Pero, alam nyo, malayo mararating nitong batang to. Hindi pala, kaedad ko lang pala to. Maaga lang naagnas yung mukha ko. Gago! Kaedad ko lang pala yan, 31, no? Matanda pa nga siguro sa akin. Mas mukha lang ako matanda sa kanya. Oh, pero grabe, bilibaw dito talaga. Grabe. Alam nyo, Pasig ngayon, isa sa pinakamaganda. Tsaka doon sa Pasig nga lang, mahigpit dahil noong una sa mga motorista, mahigpit talaga Pasig, kinakatakutan yan no, na dumaan doon kasi nga talagang pag may violation ba, walang ano doon, walang kurap-kurap doon, ha? Oo, nung kamakailan nga lang, may tinanggal yan si Mayor Vico Sotto sa mapatungkol sa ano, sa mga nangungutong ng mga enforcer, mga blue boys kung tawagin. Oo, kaya medyo takot yung mga ganun sa kanya doon. So dito, kaya ako naman ito pinapanood sa inyo. So Sir Jay, ba't mo ba sinabing nasupalpal yung mga congressman or yung mga korap na politiko sa ating gobyerno? Kasi dito nga, makikita nyo na kung paano dapat ito yung tinutularan ng ibang mga politiko. Lalo't may mga malalaki silang pondo na pinangahawakan. Hindi yung tipong sasabihin, pag tinanong mo, kakasuhan ka. No, yung iba kasi kapag may pondo, wala nang explain kung saan ginastos, kung saan nagastos, magkano pa ba tira, kung may sumobra ba o wala. Wala nang ganun eh. Diretso sa bulsa na. So ito yung sana na, kaya nga sabi ko, supalpal talaga rito, yung mga kurakot, yung mga kurap. Nasamid na ako. Yung mga kurap na yung mga kurap na ng mga kandidato sa or politika sa ating gobyerno dahil etong si Mayor Vico Sotto ay talagang napaka-transparent at talagang may tuturing mo na isa sa mga politiko na hindi walang walang utak ng pangungurap. Akala natin kasi lahat ng politiko ganun eh, pero may mga iilan na mga natitira na wala talagang pakialam niya sa mga ganyang pera na yan. At ngayon tingnan niyo naman yung Pasig, sobrang ganda, no? Alam niyo, uson nga eh, sabi ko, magandang maging tandem to eh, tong si BP Sara at saka si Mayor Vico Sotto. Para sa akin sarili ko lang. So kung ayaw nyo naman, bahala kayo sa buhay nyo. Pero para sa akin soon baka mangyari yun na maging magkatandem tong dalawang to. Dahil hindi sila rin masyadong nagkakalayo eh. So dito naman tayo, ito isa sa mga babala din ni ito naman yung babala ni BP Sara sa lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte. So panoorin natin to. Ngayong naglipang na ang mga vlog na naninira kay Vice President Sara Duterte, may payo ang pangalawang pangulo sa mga taga-suporta nito. Alamin kung ano sa balitang ihahatid ni Jason Rubrico. Especially mga senior citizen, mag-guilty ko nga kanang malain nila hang buot, madaot nila hang mood, tungod lang kay nakakita sila o material content sa ako.
Aminado si Vice President Sara Duterte na siya ay nakokonsensya sa tuwing may mga taong nasasaktan, sa tuwing nakakapanood ng mga vlog na ang mga content ay puro paninira lamang sa kanya. Kaya payo ni VP Sara sa mga taga-suporta nito na huwag nang manood ng mga ganitong klaseng vlogs dahil sa huli sila lang ang may stress. Iginit pa ng bise na walang pakialam ang mga vlogger na ito sa mararamdaman ng kanilang tagapanood kundi ang kumita lamang. Hindi, tsaka talagang ganun. Wala, alam nyo, itong, labas dito, yung Banateros at mga DDS vlogger dito sa sinabi ni BP Sara, napakaliwanag naman. Kasi bakit, kailan ba kami nanira kay BP Sara? Diba? Hindi naman namin ginagawa yun. So talagang walang pakialam tong mga vlogger na to. Kasi nga una-una, may 15:30 sila na sahuran. At nakita nyo naman sa vlog natin, kamakailan lang, na nilabas natin yung ebidensya na yun, na tumatanggap talaga sila ng sahod. Tsaka ito pa, wala silang pakialam sa mga mararamdaman ng mga manonood dahil una-una mukha talaga silang pera, kaya wala silang pakialam. Pangalawa, wala silang pakialam una-una, bakit bakit hindi sila natakot na baka makasuhan? Kung matatandaan nyo po dun sa vlog ko, meron ho dong nilabas ako na sagot nga daw sila ni ayon dun sa screenshot na kumalat, may sasagot nga daw sa kanila kaya wala silang, parang hindi sila natatakot. So kapag may nagkaso, halimbawa si BP Sara kinasuhan yung mga vlogger, so hindi sila natatakot dahil may sasalo nga sa kanila. So ganun yung pangyayari dito. Tsaka wala talaga rin silang pakialam kung masaktan man kayo, hindi. Ang importante sa kanila, kumita ng pera. Yun ang kalakaran, yun yung pinakamasakit ngayon na ito yung masakit sa amin ng mga vlogger, ng mga matitino, dahil yung ibang mga vlogger, kagaya niyan, yung iba na binabayaran sila para banatan at walang yain siraan yung ibang mga politiko, ibang mga kilalang personalidad para lang sa pera. O yun yung masakit doon, na medyo nabababoy na nga yung industriya ng social media. No? Pero wala na tayong magagawa doon kasi nga yan yung hanap buhay nila. Katulad ng ibang mga vlogger dyan na may mga pangangailangan papatungkol sa kanilang pamilya, so doon nila kinuhugot yun. Ang masama lang dito, galing sa kasamaan yung kasi kumakailan lang, di ba? May na-issue kay BP Sara na kesyo kabit niya daw si Jan Amores. Gago! Diba? May mga ganun may mga ganung vlogger, no? Diba, natatandaan nyo yun? Na may issue na si BP Sara daw ay may kabit daw yung basketballista na nanuntok. So yun yung mga sinasabi ni BP Sara na wag nyo na lang panoorin. Kasi ito naman kasi ang mahirap din sa mga viewers, lalong-lalo na sa mga Duterte supporters. Bakit pa kasi kayo nanonood doon sa mga vlogger na yun? Napakadaming vlogger ng mga Duterte. Maraming mga vlogger ang sumusuporta sa mga Duterte, hindi kami mabilang. Sa akin pa lang, ang dami nyo napapanood sa upload ko. Kay Boss Dada, kay Master Judea, kay Banat Bike, Coach Oli. And then si Kai Spencer, si Buster TV, si Jojo de Guzman, yung Bisdaqueros. At iba pa, ayan, sila Joey, si Eric Celis, panoorin nyo yung live nun kada gabi, di ba? So doon na lang kayo mag-focus sa mga talagang naglalabas ng tunay na balita at talagang may aral at hindi paninira yung ibinabalita. Di ba? Kaysa naman may manonood kayo doon sa mga vlogger ng mga tanso, tapos sasakit yung damdamin nyo, may stress kayo. Dito, makita nyo lang yung mukha ko, tungtuwa na kayo. Gago! Diba? Isang tingin nyo lang sa mukha ko, natutuwa ka na. Ikaw, tawa ka ng tawa, baka malaglag ang pustiso mo. Magsensoday ka. Gago! Sensoday ba tawag doon? Yung dinidikit sa pustiso? Hindi ko alam yung sensoday yun . Diba? Ganun lang yun . Masyado nyo kasi ini-stress. Huwag nyo i-stressin yung sarili nyo. Marami nga kayo mapapanood ng mga ng mga, tingnan nyo sana, ito, si BP Sara nakukonsensya dahil may mga, syempre, kahit na sobrang busy itong vice presidente, ito ba yung kinaganda kay BP Sara? Bakit niya nalalaman to? Na may mga taong nasasaktan sa mga ipinapalabas ng mga tanso dugyot vlogger. So bakit? So syempre, may mga kumukontak, may mga nagchat-chat na, oy, ganito, ganyan, bakit ganito, totoo po ba ito, totoo ganyan, katulad nung nakaraan, di ba? Sa akin, halos pagkagising ko, punong-puno yung messenger ko. Pagtingin ko sa messenger ko, anak ng teteng, kesyo patay na daw si PRRD, kesyo wala na daw, may nasa pa sa akin yung video, sabi ko, hindi po yan totoo. Wala pong katotohanan yan. Sabi sa inyo, kapag may mga ganyang kinikita, anuhin nyo na po, huwag nyo nang panoorin.
Oo, maging ano na lang kayo. Marami dyan, mga sa Banateros pa lang, hindi na magkasya oras ni. Pinalalaanan nyo ng oras yun. Tsaka ito yung kinaganda kay BP Sara. Kaya yan nalalaman itong mga ganitong bagay dahil binabasa niya at talagang tinitingnan niya yung mga chat, mga mensahe ng bawat Pilipino na nakakarating sa kanya. Yan din yung isa sa kinabilibang ko kay BP. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!